Good day! Naalala niyo yung yung solar DIY natin? Ito, yan na siya. Ha? Yan na siya. Nagpapa-function na. May langgam na naman sa labas, pero hindi makakapasok yan. Kasi selyado na lahat may langgam na naman Hindi yan makakapasok. Kasi sinelyoan natin ng buong buo. Yan. So gagawa tayo ng mga solar sequel. So yan sa lower left ng screen meron diyan yellow basket. Tignan niyo na lang, andun yung andun yung mga ganyan na ilaw pag gusto nyo. Kasi yan talagang poste na yan ay meant for Meralco. Since ba't pa ako magme-Meralco kung pwede naman ako mag-solar. Kaya naka-solar setup ako ngayon. Off-grid kami. So wala talagang Meralco. So ang ginawa ko na lang, lagay na lang ng ilaw. Hindi na masama. Ayan. Tapos, ngayon binibilad ko na yung iba kong solar. Yan si Munti Handa Tignan natin. Ito. Ito naman, malaking bagay din to. Kasi, pag nag-brand out, alam mo gusto ko dito. Ano siya? Marami siyang, meron siyang puti, meron siyang dilaw, meron siyang mix, meron siyang yung emergency, yung red tsaka blue. Yan Pakita ko to sa indoor mamaya. Tapos yan, charge ko lang siya. Hindi ko siya kinukordon. Although pwede mo siyang i-charge. Pwede yan i-charge Tapos pwede rin yung charge, output, Pwede ka mag-charge ng cellphone dyan. Tapos pwede mo siyang i-charge. Pero hindi ko na charge kasi araw-araw naman may araw. Libre na, di ba? May sarili na siyang panel. Actually, camping to may nagbigay nito sa amin for camping. So pag trip nyo to, mamaya pasok ko sa loob, papakita ko sa inyo. Yan pinasok ko sa loob kasi para ma-appreciate nyo yung ilaw. So ito yung puti yan. Puti talaga puti. Yan, puti. Yan. Tapos ito yung pipinutin mo ulit, magiging warm. Yan, warm. Ito naman, cool white. Pinagsama yung puti, tsaka yan. Tapos ito yung sinasabi ko pang emergency. Ay, hindi. Ito pala yung low light naman ng cool white. Ito yung matipid. Yan, tapos ito yung pang emergency. Kung nasiraan kayo sa sasakyan, or kaya kailangan nyo magtawag ng police, o kaya pang nyo lang, pang takot nyo sa burglar na magnanakaw. Ayan. Di ba? Tapos yun, off na siya. So, dito yung battery indicator niya kung ilan na. So, mapapansin mo, full bat siya. Araw lang yun. Hindi, pwedeng i-charge to. Pag talagang nagkagipitan, pwede mo i-charge. Pero hindi ko siya charge kasi may araw naman Ayan Tapos, yan dito mo siya. Type-C na yan. So, suksok ka lang suksok. Di ka na mag-iisip kung yung orientation. Tapos, pwede mo na siyang pan-charge ng cellphone. So, napakaganda niya pang camping, Yan. Tapos, ito, magnetic to. Magnetic yan. Tingnan nyo, Saan ba? Ay, manipis pala yung na ito. Hanap tayo ng Hanap tayo ng maganda ang kapit. Yan, makapal yung bakal nito. Yung kasi sa lamesa, lata lang yun to. Ito yung 2x4 natin na poste dito sa ay Munti. Ay makapal yung bakal niya, kaya kapit na kapit. Yan. Tapos, ang isa pang gusto ko rito, isa pa nagustuhan ko dyan, ito. Pwede mong i-stand dyan. Tapos, pwede mong isabit sa gitna ng tent. Di ba yung gitna ng tent, yung saan nag-cross yung yung frame nun? Pwede mong, mayroon yung sa ilalim na talian pwede mong isabit doon. Tapos ilaw mo na yan sa tent. Di ba? Binigay talaga sa amin to for camping. Pero, thank you sa nagbigay. So, hindi to sponsored. Pero, tignan ko kung mayroon dito sa sa YouTube na nito, reseller nito. Tapos i-check nyo dito sa baba. Meron diyang yellow basket.
Pag nakita ko, may yellow basket dyan. Pag hindi ko nakita, wala talaga tayong ilalagay dyan. So, ito yung episode 2 natin ng solar DIY. Kaya, dahil off-grid kami, sinikap na namin na lahat ay solar. Yan. So, charge natin siya. Diyan ko charge kasi nagre-reflect yung ilaw dito eh. Tapos may araw pa doon. Talagang punong-puno siya. Yan. So, didiscuss ko na rin lahat ng solar namin doon. Oh. Eto naman, binili ko lang din to Ito binili ko to online. Buy one, take one to eh. Yan. Tignan ko kung may link dito sa YouTube. Pag meron, tignan nyo na sa baba dyan. Ayan, kita mo naman kung full bat. Ganda yan. Di mo na iniintindi. May sarili na siyang buhay once nilagay yan. Oh, ang solar panel niya nandito sa taas. Sarap maging off-grid, di ba? Habang laalala niyo pag brownout out. Di ba nag-rotating brownout out last time? Tapos ang dilim ng paligid. Tapos makita mo may mga bahay na may ilaw. Parang sila lang yung matatag. So yun ang maganda kung naka-solar ka. Ito yung panel niyan. Ayan. Pero ang haba pa ng wire, napansin nyo? Yung panel niya. Oh. Sapat na yung panel na yan para sa kanya. Tapos overnight yung nakatodo ilaw niyan. Oh, sapat yung panel niyan. Pero kung maglalagay kayo nito, ayan, sa bubong kasi nakaslant eh. Pero kung sa iba nyo ilalagay, meron din yung frame dito, hindi ko lang nilagay. Yan na may mga langgam oh. Hindi ko lang nilagay, may frame yan dyan. Pag gusto mong pader ikabit. So, pero pag sa bubong kasi, patong mo lang. Yan. Nakaslant naman yung bubong eh. Importante kasi nakaslant siya. Kasi pag hindi, maipunan ng tubig sa gitna. Transparent naman yung tubig ah. Oh yes, transparent yung tubig. Pero may ipon yung alikabok doon. Unlike pag nakaslant siya, babagsak yung alikabok sa dulo. Yun ang advantage. Tapos mahaba pa yan. Tapos waterproof na rin itong dugtungan. Ayan o. Waterproof yan. Haba niyan. Pwede nga nasa loob ng bahay mo yung ilaw. Tapos nasa labas yung solar panel. So nagkabit kami dyan. Para sakop na lahat ng harap dito. Ay kung matatanong nyo, bakit nakapihit yung ulo nun? Ayan o. Baka kasi tatanong nyo ba't nakapihit yung ulo nyan? Tignan natin dito. Bago tayo lumipat sa susunod topic. Ayan. Saan na ba? Ayan. Ayan, umiilaw siya. Ang galing oh. Ano yan eh? Pag sobra na siya sa kuryente, nagbabawas siya. Oh. Sobra na siya sa kuryente, ibig sabihin. Sobrang full bat na yung battery niya. Nagbabawas siya ng ganyan. May sarili siyang utak. Hindi mo kailangan mag-alala. So kaya yan nakapihit pa ganun para maliwanag yung buong to. Yung bating bahay na iilawan. Tapos hanggang dun lang sa nakita niyo yung kalsada na yun. Yung guhit na yan. Hanggang dyan lang sa kalsada literal. Hindi maiilawan yung kapitbahay. Kasi siyempre may mga kapitbahay na maganda, maliwanag, pero minsan gusto na lang magpahinga. Medyo annoying na yun kapag naliliwanagan sila masyado. Sa ibang lugar, yan, sa mga subdivision, big deal yun. Kasi, lalo na pag may senior, kasi ang hirap kumuha ng tulog tapos istorbohin ang ilaw mo. Kaya, pinihit natin ganyan. Although wala pa akong kapitbahay, pero maganda nang nakaset up siya ng ganyan. Para wala na ako inintindi. So, yan, yung buong kalsada na yan, may ilaw yan. Sa gabi. Videohan ko mamayang gabi kung hanggang saan yung sakop. Maliwanag yung kalsada, pero hindi yung kapitbahay para hindi na sila maistorbo. Ayan. Tapos, yung kinabit ko na ganitong klase ng solar, yan. Tapos yun, siyempre yung ano niyan, yan o. Yung panel niya nasa ibabaw lang. Tatlo yan eh. Tatlo yan. Napabilang ako bigla eh. Tatlo yan. Kunin ko isa. Ito naman yung isa. Yan. Yan yung isa. Oh. Nasa bubong lang din yung panel niyan. So sa left side may ilaw ako. Tapos sa right side may ilaw din ako. Ayan oh. Yan. Tapos ito nakailaw to sa buong area na to. Tapos ito nakailaw dun sa harap. Yan. Tapos sa taas niyan may 4 na solar panel.
Yan, i-discuss ko yan sa episode 3 para yung mga gustong mag-off-grid, magka-idea kayo. Tanaw yan dito sa gilid eh. Ayan o, kita yan dyan eh. Ayan. Kita nyo, nakalawit ang konti. Yan. Anggulo pa tayo ng iba. Ayan o, kita nyo yung dalawang racking. Yan yung racking na yan, tsaka yun. Railing pala. Tapos yung end clamp, taka yung panel. Yan. Bakit mababa lang? Gusto mo pag nag-panel ka, may dumaan ako, wait lang. Gusto mo pag nag-panel ka, as close as possible sa roof. Para walang papasok na hangin sa ilalim ng panel. Para iangat siya. Although sobrang bigat niyan. Pero, guys, nung kinakabit ko yan, yung konting breeze ng hangin, kasi yung lapad niya eh. Konting breeze lang ng hangin, kaya ka itumba. Kasi para kang saranggola eh. Oo, 35 kilos isang panel eh. O depende pa sa model. Pero generally, halos 35 kilos yan. So, sobrang pag hinangin talaga yan, kaya niyang iangat yan. Kaya yung pagtornilyo niyan sa bubong dapat. Hindi biro talaga, talagang matibay na tornilyo ginagamit. Mamaya, pagsaso sa episode 2, pakita ako kung gaano kalaki yung mga tornilyo. Hindi yung text screw ng bubong ang gagamitin nyo. Meron talaga siyang tornilyo na malalaki yung ipin para kakagat talaga ng gusto doon sa C-pardins ng bubong. By the way, ayan yung firewall. No? Hindi ko napakita last time. Yung firewall. Di ba itim siya? Yan. Para wala na ako iniintindi sa kapitbahay. Ingay. Wala tayong noise cancellation. Lipat tayong pwesto. Yan. Yan, dito tayo. Ingay doon eh. May ginagawa doon eh. Nagbububong na sila eh. Ayan. So, hindi mo kita yung panel. Ayan. Pero, nandyan na yan. So, yung mas detailed na step by step niyan, ipakita ko sa episode 2. Abangan nyo yun. So, sa mga magsosolar DIY dyan sa inyo, sa province, o kaya kahit sa Manila, kung gusto mo mag DIY solar, yung step by step ituturo ko. Pati yung mga do's and don'ts. Kasi siyempre, DIY lang tayo. May mga imperfection. Yan. Kasi, pwede naman magpakabit sa mga license na solar panel na nag-i-install. Pero, mas maganda pa rin na alam mo yung setup. Bakit? Kasi, lalo na pag malayo yung installer, malayo yung gagawa, tapos may problema ka, paktay ka, hintay ka dun. Diba? So, ano na lang, dapat alam mo talaga kung paano i-repair, gagawin, etc. So wala pa rin tatalo sa alam mo yung setup. Kasi isa rin yung mga hindrances sa mga nagse-setup ng solar eh. Hindi sa gusto DIY ng solar or gusto magpakabit ng solar. Paano ba may problema? Sinong gagawa? Kaya walang edad para matuto. Kahit 8 years old ka, pwede ka matuto. Sipin niyo mga senior natin, no. Wala ngang cellphone wala ngang makinilya nung pinanganak sila eh. Talagang sobrang lang, pero ngayon nagti-TikTok, di ba? Walang edad ang pag-learn. So yun, turo natin sa episode 2 yung solar setup niyan, step by step. Tsaka yung mga do's and don'ts. So, marami kayong makukuhang idea para kung gusto niyo mag-solar DIY. So yun, kung may nakuha kayong tip dito, doon sa, yung ko, tsaka yung dalawang dilaw na camping solar lamp. Tsaka yun, so, di pa kayo subscriber, pa-subscribe na lang. O kaya, natuwa kayo sa video natin, i-share nyo na lang. Abangan nyo yung episode 2 kasi yun, solar setup na talaga yun. Step by step. Yun lang muna. Bye-bye!